makikita nyo, nagsalita kanina, ito pong si Senator Erwin Tulfo about po dun sa pagbali ng batas. Ano po para sa taong bayan. Ngayon, kinukundi na po yan ni Senator Robin Padilla. At dahil nga po dyan, nagkaroon sila ng matinding sagutan patungkol po dun sa sinabing yon ni Senator Erwin Tulfo. So ngayon, pakinggan po natin. Nakakabahala po na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Patay ka, Robin, mamaya. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan. Ayun sabi dito, Jake, balita sa mahiwagang laptop ni Bryce, parang wala sa hearing. Alam ko parang pinag-usapan yan, executive session. Itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Yan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Pero tandaan din natin, mga kababayan, yung batas din minsan ang nananakit sa mga kababayang Pilipino. Bakit natin nasabi? Kasi mayroong taong inosente na makukulong dahil idiniin lang. In the same time, mga kababayan, minsan nagiging, hindi ko naman po nila lahat, pero minsan sa hindi inaasahang mga pagkakataon, minsan nagiging bulag din ang batas pagdating, mga kababayan, sa katotohanan. Ito, pasintabi po ha, hindi ko po nila lahat. Pero yan po yung, ito, sarili kong opinion. Mga kababayan, dahil nga mayroong mga nakukulong na inosente, na kahit dumaan na sa trial, napagkamalan lang, napagbintangan lang, nakulong sila. Kaya nga minsan yung batas nagagamit din na panakit sa mga kababayang Pilipino natin. So, ito, opinion ko lang naman. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Nagkamali ka, Robin Padilla, ng pinatos. Alam mo naman, nag-grandstanding itong si Senator Erwin. Madadali ka mamaya. Meron pong mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yan! Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. Ama! What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President,
what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Tama! Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Tama! Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. Ganun lang kasimple. Ibalik ang pera na ninakaw sa kaban ng bayan sa mamamayang Pilipino. Kasi unang-una siguro baka nagkamali nga lang. Siyempre, hindi rin natin masisisi etong si Senator Erwin Tulfo dahil nga napakinggan niya yung panawagan ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi biruin nyo hindi lang naman kasi mga estudyante yung nananawagan nun. Hindi lang mga magulang, mga kababayan, tatay at nanay yung nananawagan doon. May mga madre doon, may mga pari doon. May mga iba't ibang religious sector pa nga na naando doon, mga kababayan, na nananawagan na dapat ibalik ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, siguro kaya niya nasabi na mas nakatataas ang taong mga kababayang Pilipino natin kaysa sa batas at pwedeng baliin yung batas. Kasi nga unang-una, siguro ang tingin ni Senator Erwin Tulfo dito, voice of God, yung nananawagan, kasi may mga paring na ando doon na nananawagan, mga kababayan, na ibalik yung pera. Anyway, tuloy pa natin. That's true enough, Mr. President. I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Kasi tingnan nyo, mga kababayan, mas maganda na ibalik na lang nila yung pera na kinulimbat nila sa kaban ng bayan. Kaysa ang mamamayang Pilipino ang pumunta sa kanilang mga tahanan katulad doon nangyari sa Indonesia na mismong kinukuha mismo, mga kababayan, yung kanilang mga pera. Yung pera ng mamamayang Pilipino at yung naipundar ng isang politician o isang kontraktor o isang kasabwat sa mga katiwalian na yan. Kaya nga much better, mga kababayan, sundin na lang nila yung panawagan dito na ibalik na lang yung pera ng kusa kaysa taong bayan pa ang kumuha sa kanila din ang kusa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw.
There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Yan. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Nako, naging Ngunit, makata na naman. Alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Tama din naman Kung yan, argumento kanya. po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi... Ang problema nga kasi mga kababayan, eto, nasa sistema din naman ito ng Pilipinas. Kung sino pa nga yung gumagawa ng batas, siya pa yung unang lumalabag sa batas. Kung ano yung pinupunto, eto nga yung problema Hindi na ito mawawala sa sistema. Kung sino pa yung gumagawa ng batas, sila pa din yung sumusuway sa batas. May mga insidenteng ganyan. Katulad na lamang yung mga congressman, senator, gagawa sila ng panukalang batas na labanan ng korupsyon, halimbawa. Pero sino ba nasasangkot sa korupsyon, mga kababayan? Yung mga politician din na gumagawa ng batas na anti-corruption, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan ninyo, may mga sistema rin kasi na kung tutuusin, mahirap na din talagang ikangapatayin, mga kababayan. So kahit anong panawagan ni Senator Robin Padilla dyan na sumunod sa batas, kung yung mga gumagawa nga ng batas, lumalabag sa batas, so paano nyo mapiplease yung iba? 'Di ba? Ang gawin nila dito, magtrabaho sila ng maayos, gumawa sila ng batas na talagang madaling i-implement, mga kababayan, at madaling sundin ng mga kababayang Pilipino natin. Pero bago niya gawin yan, dapat ipakita muna sa taong bayan na gumagana kahit papaano ang batas. Ano po? At ang isa pa, ipakita nila sa taong bayan na may mananagot at may pananagutan dito yung mga politikong sangkot sa maanumalyang korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. Yun lang.
Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo Yan. is recognized. Mr. President, just last point. Ah. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Tama. Tell you. Kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, Nako, I've been durog. to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito'y malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. Basag si Robin, mga kababayan, dito. Mahiya siya dito. Eh siya, ilang taon lang siya, mga kababayan, dun sa ano. Doon sa ipinagmamalaki niyang lugar na pinanggalingan niya. Eh eto, doon pala lumaki, mga kababayan. Eh no, maliwanag sinasabi ni Senator Erwin, wala daw nagnakaw. Diba? Tapos ngayon, ang daming drama ni Robin Padilla, ang ending, basag din pala siya. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, Sa isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you. Ayan. Kita niyo, mga kababayan, ha? Ang haba-haba, ang dami-dami sinabi ni Senator Robin Padilla. Ang ending, mga kababayan, sa huli, basag din po siya. Kasi nga unang-una, putik wala siyang magagawa dun sa isang tao na dun na lumaki. Doon na nagkaisip, mga kababayan. Eh siya, kung tutuusin, dapo nga lang siya doon. Diba? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, sinubukan kondinahin ni Senator Robin Padilla yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo about sa pagbali ng batas. Kaso nga lang ang ending, mga kababayan, saglip na maging grandstanding, etong si Senator Robin Padilla, basag lang siya sa huli, mga kababayan. Eto nga po yung sinasabi ko na dapat, etong si Senator Robin Padilla, magtrabaho na lamang ng maayos at habang nagtatrabaho siya ng maayos, pag-aralan niya yung kanyang trabaho para hindi po siya napapahiya ng ganito.